Sa England, may mga abandonadong simbahan na hanggang ngayon iniiwasan pa rin ng ilan. Hindi dahil may multo, kundi dahil may mga taong pumupunta doon para gumawa ng mga bagay na hindi dapat ginagawa sa loob ng banal na lugar. At ang mas nakakakilabot, hanggang ngayon, hindi malinaw kung ano talaga ang nangyari sa Clophill Church. Bedfordshire, England. May nakatayong lumang simbahan. Tahimik, walang misa, walang pare, walang tao. Pero, gabi-gabi, parang may hinihintay pa rin ito. At kapag tinitigan mo ng matagal ang mga litrato ng lugar, parang may mali. Parang may dapat kang makita na hindi mo naman dapat makita. Noong una, ordinaryong simbahan lang naman to. Ang St. Mary's Church, Clophill, medieval church. Lumang building na binuo around 14th century, mga 1300s. Tahimik dito at nasa probinsya. Isa sa maraming simbahan sa England na naluma na habang lumilipas ang panahon. Pero habang tumatagal, may mga bagay na nagsimulang mapansin ng mga tao sa paligid. Mga kakaibang aktibidad, mga ilaw sa gabi, mga taong hindi kilala, pumapasok sa bakuran ng simbahan kahit madaling araw. At minsan, kapag madaling araw na, may makikita silang kakaiba sa sementeryo. Mga hukay na tila ginalaw, mga simbolo, mga kandila, at minsan daw, mga patay na hayop. Pero ang tanong, bakit may mga taong pumupunta sa abandonadong simbahan para gumawa ng dark rituals? At bakit doon pa ang napili nila? Hindi naman agad sumikat ang Clophill. Sa totoo lang, matagal itong ordinaryong ruins lang sa mata ng marami. Pero noong 1960s at 70s, may mga balitang kumalat tungkol sa occult gatherings, black masses, dark rituals, mga grupong nagpupunta doon sa gabi. At alam mo yung mas creepy dito? Hindi natin alam kung gaano karami ang totoo. Dahil karamihan sa mga kwento, pabulong lang, paikot-ikot, walang malinaw na ebidensya. At minsan, mas nakakatakot ang bagay na hindi mo makumpirma. May mga lokal na nagsasabing kapag dumadaan sila malapit sa simbahan sa gabi, parang may nakatingin. Hindi multo, hindi rin daw halimaw, mas kakaiba daw ang feeling. Parang may presensya lang, na tahimik, na nagmamasid. At kapag lilingon ka, wala naman. Pero, hindi nawawala yung pakiramdam. Yung tipong parang may taong nakatayo sa likod mo kahit wala naman. Sa ilang ulat, may mga kabataang nagtangkang mag-explore sa lugar. Normal curiosity, adventure, para lang sa thrill, pero may ilan sa kanila hindi na raw tumagal. Biglang gusto nang umalis. Hindi dahil may nakita sila, kundi dahil may maling pakiramdam. At minsan, yun ang pinakadelikado. Hindi yung nakikita mo, kundi yung nararamdaman mo na hindi mo mapaliwanag. Paano kung hindi naman talaga haunted ang lugar? Paano kung ang tunay na naiwan doon ay bakas ng mga taong gumawa ng masama? Kapag iniisip natin ang horror, madalas, multo agad eh. Yun yung pumapasok sa isip natin. Pero minsan, ang tunay na nakakatakot
ay tao rin. Mga taong gumagamit ng sagradong lugar para sa kabaliktaran ng dapat nitong kahulugan. At yun ang dahilan kung bakit deeply unsettling ang Clophill Church. Hindi dahil sigurado tayong may demonyo roon, kung hindi dahil totoong may mga taong pumunta roon na may masamang intensyon. At kapag nangyari yon sa isang lugar, parang may naiiwang marka, parang residual energies. May mga photos ng Clophill Church online. Kapag tinitigan mo, wala namang jump scares. Walang malinaw na may supernatural. Pero may bigat. Yung tipong ayaw mong mapag-isa roon kapag gabi. Parang bawat sulok may nakikinig. At siguro, kaya malakas ang epekto ng mga abandonadong simbahan. Dahil ang simbahan dapat ay lugar na sagrado. Silungan, dasalan, katahimikan. Kaya kapag nakita mo itong wasak, walang tao, at may kasaysayan ng itim na mahika at ritual, parang may natural tayong discomfort. Parang may mali sa balanse. At may isa pang detalye na mas nakakagulo. May ilan daw na nagsasabing hindi lang ritualists ang pumupunta rito, kundi mga curious lang na kalaunan ayaw nang bumalik. Sa psychology ng fear, may concept na tinatawag na the uncanny. Yung pakiramdam na may isang bagay na dapat normal pero may konting mali. And Clophill feels exactly like that. Simbahan siya pero hindi siya ligtas. Yun yung pakiramdam mo dito. Tahimik siya pero para bang may nakikinig. Walang tao, pero parang may naghihintay. At minsan, hindi natin kailangan makakita ng multo para matakot tayo. May mga nagsasabing gawa-gawa ang lahat, urban legend, exaggeration. Mga teenager lang na naghahanap ng thrill noong dekada 70. At posible naman yun. Pero kahit alisin mo ang lahat ng paranormal claims, may natitira pa rin. Isang abandonadong simbahan, mga ulat ng ritual activity, mga hinukay na himlayan sa sementeryo, at isang atmosphere na hanggang ngayon kayang magbigay ng unease sa tao. Dahil minsan, ang pinaka nakakatakot na lugar ay hindi yung may multo, kundi yung lugar na alam mong may mga totoong taong gumawa ng madidilim na bagay. At siguro, yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon patuloy pa rin pinag-uusapan ang Clophill Church. Hindi dahil may napatunayang demonyo, hindi dahil may mga viral jump scares, kung hindi dahil may pakiramdam tayong lahat na may mga lugar sa mundo na parang hindi dapat ginagalaw, hindi dapat pinupuntahan. Mga lugar na tahimik na lang sana, pero may nangyari. At kahit lumipas na ang panahon, parang may natira. Hindi multo, hindi anino, kundi bakas. At baka yun ang tunay na kinatatakutan natin. Hindi yung hindi natin maintindihan, kundi yung posibilidad na kayang baguhin ng tao ang pakiramdam ng isang lugar. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwento tungkol sa mga lugar na may mabigat na kasaysayan, forbidden rituals, at mga misteryong parang may naiwan pa hanggang ngayon, alam niyo na kung saan ako hahanapin. At tandaan, hindi lahat ng tahimik na lugar walang nakatingin. Bye for now.